Yan, magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo? Ang iba hindi pa makamove on, lalong-lalo na yung kritiko ng ating mahal na Pangulo. Para bang isinisisi nila sa Pangulo kung bakit na-dismiss, no? Or na-reject or nabasura sa committee level pa lang ng Committee on Justice sa House of Representatives ang isinampang dalawang impeachment complaint. Yung De Jesus impeachment complaint at Masa et al. Impeachment complaint. Hindi po kasalanan ng Pangulo yan kung bakit na-reject. Dahil alam nyo kung bakit. Galit na galit kayo. Dahil hindi nyo iniintindi. Hindi nyo po inuunawa. Ano ang dahilan, ano yung mga legal na mga usapin kung bakit nagdesisyon po at nanindigan ang Committee on Justice sa pamamagitan po ng botohan. Hindi lamang po ito rule of majority, kundi ito po ay talagang totoong na desisyon para hindi po maabuso ang impeachment. Now, kasi gusto po nila i-weaponize ang impeachment complaint para mapababa nila ang Pangulo sa pwesto. Pero hindi nila naiintindihan na yung dalawang impeachment complaint laban kay PBBM ay talagang basura. Basura yun, no? Kahit mga sinasabi nyo pa na, okay, sige, nung alleged o betrayal public trust, yung allegedly committing 3 impeachable offense or act including the adoption to the baseline balance management, parametric formula, in allocating infrastructure projects that allegedly led to ghost projects, that substandard projects, and overpriced flood management projects. Yan isa sa mga allegations nila. Isa pa daw sa mga nakumit na Pangulo is yung allegedly abusing his authority to use unprogrammed appropriation. Isa daw sa mga reklamo po nila, allegedly nag-benefits daw po ang Pangulo from kickback scheme in the flood control mess. Alam niyo guys, bigyan ko kayo ng idea kung bakit po nabagsak or nabasura ang impeachment laban kay PBBM. For 3 reasons. Number 1 po dyan, ayun, the impeachment complaint, both De Jesus and Masa et al. Based on hearsay. Based on hearsay, based on DDS propaganda, and fake news. Kaya po, diniklarang insufficient in substance. Sufficient siya sa form, pero baksak sa substance. Kasi, nakadepende kasi doon sa black propaganda, sa fake news, at saka sa chismis or hearsay. Samantala, itong impeachment complaint, kapag may mag-submit itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte, bigyan lang natin yung na-unanimously decision ng Supreme Court na unconstitutional. Yung iba mga Duterte Dehad supporters, hindi po nila naintindihan that the decision of the Supreme Court did not reject the merit of the case. The Supreme Court decision pointing on the technicality. Kasi, according to Supreme Court's ruling, violates the 1-year roll bar. Kaya nga po, pwede na po before or after February 6 magsampa ng panibagong impeachment complaint or revived impeachment complaint. So kung titingnan mo ninyo yung impeachment complaint ni Sara, talagang magpapatuloy talaga yon. Alam mo kung bakit? Because the impeachment of against Sara Duterte based on evidence. At hindi lang evidence, kundi based on real evidence, based on facts, and documented records, or shall we say, proof. Bigyan nyo kayo ng idea. Kasi nga naimbestigahan si Sara Duterte sa Blue Ribbon Committee ng House of Representatives. So there is a report na pwede makasubstantiate. And nakita po ng publiko na may nagturo sa kanya.
during that particular hearing ng Blue Ribbon Committee sa House of Representatives. And even though kahit sa Senate na mention din ang pangalan niya. So kaya nga po, kung titingnan po natin, pasado sa sufficient in form and sufficient in substance. So naintindihan po ninyo kung ang kaibahan ng impeachment complaint laban kay Sara at kay Pangulo. Kung hindi pa ninyo naintindihan, uulitin ko. Ang impeachment complaint laban kay PBBM na dalawa, nagiging insufficient in substance because it is based on hearsay, it's based on DDS propaganda, it's based on fake news. While kailangan magpatuloy ang kay Sara Duterte hindi sa bias dahil talagang ang impeachment complaint ni Sara based on the documented proof or documented records, based on real evidence and based on facts. Yun lang.